Naririto na naman ang pagbabalik ng ermitanyo. Sana walang mag-skip ng ads. Maraming salamat. Simulan na natin to. Habang patuloy na inaayos ni Manong Duming ang magulong isipan ng kanyang disipulo, panay naman ang pagtunto nila Danilo sa buong paligid. Sa pagsapit ng tanghali, ninais na magpasama ni Nuli ni Manong Duming at Mang Carpio upang hanapin sila Diego. Habang hindi pa gaanong katirikan ang araw, maiging pinagmatyagan nila Nuli ang pangkat nila Diego. Hindi rin niya kasi maaring baliwalain ang mga yon dahil ito ang humawak sa kabila niyang manukan. Nang walang sumalubong sa kanila, doon na nila napagpasyang pasukin ang lugar kung saan ang manukan. Habang sila ay naglalakad, napakaraming katanungan ni Nuli sa kanyang maestro. Dahil sa alam ni Manong Duming na isa ang kasagutan niya na makapagpalinaw ng isipan ni Nuli, ginawa niya ang lahat upang masagutan ang mga ito. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang masamang pangyayari. Nakita nila noong nakaratay sa mga sahig ng kubo sila Diego na para bang wala na itong mga lakas upang makagalaw. At ang ikinagulat niya kung ano ang nangyari sa kabila niyang manukan, ganon din dito. Sa pagsilay dito ni Nuli, muling nadurog ang kanyang puso. Hindi niya lubos maisip na sa kanyang paglisan, napakalaki ng kanyang kabayaran. Habang nagsasalita si Nuli sa kanyang mga tauhang itinuring na ninyang pamilya, wala siyang maisip na sabihin sa mga ito kundi ibuntong sa kanyang sarili ang sisi. Hindi naman ito pinigilan ng mga kasama niya dahil sa iyon ang paniniwala ng kanilang disipulo. Habang patuloy niyang kinausap sila Diego at Apong, ay hindi tumigil ang pagtagas ng mga luha sa kanyang mga mata. Sa pagyakap dito ni Nuli, bigla siyang napatigil nang mapansin niya ang paghinga ni Diego. "Diego, buhay ka! Salamat naman dahil buhay ka!" Mangyak-ngiyak na wika ni Nuli habang nakaalalay sa kanila sila Danilo. "Nuli, maraming salamat naman at nakauwi na kayo. Matagal na naming hinihintay ang iyong pagbabalik. Pasensya na dahil kagaya ng nakaraan, hindi natin nagagawang ipaglaban ang ating kasarinlan. Kinuha sa atin ang mga alaga mo. Napakahina namin upang maging tagabantay ng mga alaga mo," sagot ni Diego habang hinang-hina. Kasabay ng pagwika nito ay ang muli nitong paghinga ng malalim at dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata. Matapos itong marinig ni Nuli, pinili nitong akayin si Diego upang dalhin sa kinilalagyan nila Karding. Ganon din naman ang ginagawa nila Danilo kay Apong nang masipat nito ang pag-akay ni Nuli dito. Sa pagpasok nila sa kubo, doon nila nakita ang ilang mga kasamahan nito na halos hindi na makagalaw dahil sa bugbog at mga kalmot. Isa-isa nila itong inilagay sa higaan
at pinakain ng mga pagkaing may mga dasal. Ginawa ni Nuli ang mga bagay na yon upang kahit papano ay hindi bibitaw ang mga buhay nito. Nang masiayos na nila Nuli ang kanyang mga kaibigan, ninais ng kanilang grupong mag-ikot sa buong paligid. Habang maigi nilang pinakiramdaman ang bawat sulok ng lugar, ramdam na ramdam nila ang mga pangyayaring hindi nila naabutan. Habang pinakiramdaman niya ang pangyayari sa baryo, hindi niya mapigilang mapaiyak. Dahil sa kanyang pagiging iresponsableng amo, gusto man niyang iuwi ang mga ito sa kanilang mga pamilya, pero ang pagkakalam niya, siya lang ang kumupkop dito dahil sa wala na itong mga pamilya. Iho, magpakatatag ka. Pangako, pagbabayarin natin ang sinuman ang nagpalikod sa pangyayaring ito. Bukas na bukas, maghanap tayo at magtanong-tanong upang madali nating matunton ang mga salarin sa mga kaganapang ito. Yan ang dapat nating gawin, Nuli. Kahit wala na ang mga bunggaitan mong mga alaga, babangon tayong muli. Uwi ka naman ni Danilo. Nang marinig ito ni Nuli, pinili niyang ngitian na lamang ang kanyang mga kasama. Bago sumapit noon ang gabi, ninais nilang iiwan ang mga tagapagbantay sa manukan na hindi sugatan. May ilan kasing nakatakas sa kanyang farm bago naganap ang pangyayari. Yun din ang nagkwento at nagpatotoo sa kanila ng kaganapang hindi nila inaasahan. Ayon sa isang tagapagbantay ni Nuli, na meron umanong dumalaw na isang matanda sa kanilang manukan na may mga kasamang kalalakihang may bitbit na mga manok na isang uri ng panabong. Alam nilang isa itong hukluban dahil kahit papano mulat sila sa ganong mga bagay. Habang papalapit ito sa kanilang manukan, ramdam na ramdam nila ang malademonyong presensya nito. Mahalin tulad ito kay Manong Duming. Yun nga lang, kabaliktaran ang aral ng matandang hukluban na yon. Alam nilang panig ito sa kaliwa. Paglalarawan ng mga tauhan niyang nakaligtas, nakasuot ito ng bilong itim na may mga salitang Latin na nakaukit. Nanlilisik din ang mga mata nito, nakabaliktaran naman sa mga kalalakihang kasama nito na animoy mga ordinaryong tao lamang. Bakas na bakas sa pagmumukha ng matandang yon ang pagiging dalubhasa nito pagdating sa lihim nitong aral. Ang dala-dala ng matandang yon ay ang isang tungkod na may bungo ng tao. Ang bungo umano na pagmamay-ari ng hukluban ay isang bungo ng namatay na ermitanyo. Sa tamang proseso at ritual na ginawa ng hukluban, nagagawa niyang gamitin ang kakayahan ng bungo na yon sa masamang gawain. Ang akala nila sabong ang pakay ng mga kasama nito, pero hindi pala. Dagdag pa ng isang tauhan ni Nuli na meron din itong alagang sigbin na doble ang laki kapag nagagalit ang hukluban. Ang huling binanggit ng hukluban sa mga tauhan ni Nuli ay ang mga katagang, "Kung gusto ninyo ng tahimik na lugar, sabihan ninyo ang antingerong amo ninyo na talunin niya ako sa isang labanan." Wika nito, sabay tutok sa kanila nito ng hawak nitong tungkod. Sa pagtama ng tungkod ng matanda sa kanilang mga kasama, bumagsak na lang sila sa lupa sa hindi malamang dahilan. Ayon sa mga nakaligtas,
matapos gawin ng matanda ang karumaldumal. Ang mga kasama naman nitong mga kalalakihang ay pinagkukuha ang mga alaga nilang mga manok panapong na para bang ito talaga ang pakay nila. Nang marinig ito nila Noli, tila ba nasisihan itong si Noli. Animoy natuwa ito sa sinabi ng hukluban, gawa ng hindi na sila maghihirap na tuntunin ang mga demonyong sumira sa mga alaga niya. Sa pag-alis nila sa lugar, sinabihan nila ang mga tauhan niyang iiwan na lang ang manukan pagsapit ng hapon upang wala nang mapahamak sa kanilang grupo. Dahil sila Diego, dadalhin nila ito sa baryo upang gamutin. Habang naglalakad sila, doon na nagtanong si Manong Duming sa saloobin ni Noli. Iho, nagsisisi ka bang napabilang ka sa samahan ni Castancio? Walang kaso sa amin na makarinig kami ng masasakit na salita na manggagaling sa iyo. Wika ni Manong Duming. Habang nakikinig sa kanila ang lahat na kanilang kasama. Wala naman ho akong sama ng loob sa inyo, Manong. Wala akong dapat sisihin. Dahil sa hindi naman sa pilitan ang pagyaya nyo sa akin eh. Huwag kayong maglala sa akin, Manong. Matatag pa rin ang aking pananalig sa samahang itinatag ni Ginoong Castancio. Sagot naman ni Noli. Nang marinig ito ni Manong Duming at ng mga kasama nila, ninais nitong akbayan si Noli upang damayan sa kanyang kalungkutan. Nang tuluyan na nilang marating ang baryo ng manuka ni Noli, agad din naman nilang kinamusta ang kalagayan ng ama niya at ng tatlo niyang kaibigan. Nadatna nila itong nag-uusap habang hinihintay ang kanilang pagdating. Labis-labis namang ipinagpapasalamat ni Noli ang kabutihang na ipakita sa kanila nila Tonyo at Karding. Oh, ano Noli? Kamusta ang lakad ninyo? Tanong ni Tonyo. Ayos lang naman ka Tonyo. Matulog muna kayo nila Manong Duming upang mapaghandaan nyo ang mga susunod na mangyayari. Sagot naman ni Noli. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtungo niya sa kanilang bakuran upang pagmasdan ang sikat ng buwan. Nagpasya naman noon ang mga kasama niya na bigyan ng pagkakataong mapag-isa si Noli upang kahit papano ay makapag-isip siya ng tamang gawain. Sa patuloy ng pagmamasid ni Noli sa paligid, bigla siyang natigilan nang makarinig siya ng wikang nanggagaling sa lupa. Noli, malapit lang ako sa iyo. Kung nais mong makita ang nagmamay-ari ng kaluluwa ng mga kasama mo, bisitahin mo kami sa aking baryo. Purong mga sabongero kami sa aming lugar. At alam mo ba, hawak namin ang ilang magagandang lahi ng mga manok mo. Wika nito habang sinabayan ng pagtawa. Nang marinig ito ni Noli, ay panay ang kanyang pagbubungkal sa lupa ng kanilang bakuran gamit ang kanyang tabak. Yun lang kasi ang naisip niyang paraan upang matuntun ang pinagmumula ng tinig. Nang tuluyan na itong maglaho, itinigil na ni Noli ang kanyang ginagawa. Sa pagpasok niya ng kanilang tambayang bahay, may ilan sa kanyang mga tauhang nakangisi habang siya'y tinititigan. Alam ni Nuling kaanib ng hukluban ang sumapi dito, pero pinili niyang baliwalain na lamang ang kanyang mga nasilayan. Okay, hanggang dito na muna ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig.
Yun lang. Hanggang sa pagbabalik ng ang ermitanyo.